Hi guys, welcome back to our channel, and this is another forest horror story, and it's the end of our series. Pero bagong lahat, may kasama kwentong horror, mystery, and urban legends na dinideliver na story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung may kasama kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Around summer of 2019, may isang babae na umuwi sa kanilang lugar para magbakasyon. And sa lugar na to ay medyo forest na talaga siya, nagubat na siya, and may bahay sila doon. And sa lugar nga na yun, may paboritong spot siya kung saan siya nagre-relax at tumatambay madalas. And deeper siya sa forest. And sa forest na yun ay merong parang man-made na lake. So, kung paano siya makapunta dun ay dadalhin niya yung sasakyan niya. Then, pagdating niya sa deeper part ng forest ay magpa-park. Then, kailangan niya maglakad around 1 hour to 2 hours, no, papunta sa lake na yun. So, yung daanan ay parang una may trail papunta sa ilog. Once nakita niya ang ilog ay parang susundan niya lang yung ilog hanggang makarating siya dun sa lake na sinasabi ko. So, yun yung routine niya, and pag dumadating siya sa lake ay nagre-relax, nag-swimming siya, and tumatambay. So, halos every week or every other day siguro pumunta siya doon. Ang forest na to sobrang maganda siya, and sabi niya nga itong forest na to ay madalas ang makita niya lang dito ay mga kapamilya niya lang. So, never pa siya nakakita ng stranger sa lugar na to. And siguro kasi konti lang yung population sa lugar. Habang naglalakad siya, no, sa forest na yun, napansin niya nga yung mga animal trails sa lugar na to. And minsan sinusundan niya yun para lang mag-explore. Then out of nowhere, no, dumating siya sa may part na ng river, and nag-start na siyang sumunod sa daan na yun papunta sa lake, ay may napansin siyang isang bagay doon na parang nakahilata lang. And before siya makalapit doon ay may narinig siyang sound. Ang sound na to ay parang tunog daw ng bell. And di niya pinansin to kasi maraming weird sounds na pwede mong marinig once nasa isang forest ka. And nilapitan niya na nga nung nakita niyang bagay ba kung ano to. Nung pagkalapit niya, napansin niya yung nakita niya isang animal na wala ng buhay. Yung weird doon ay wala rin ulo yung animal na to. And pagkatansya niya, medyo fresh pa, no, yung pagkapatay sa animal na yun. And napansin niya rin na malambot pa yung katawan. So, ibig sabihin parang recent lang talaga yung inatake yung animal na to. Ngayon, since nasa forest siya, alam niya na natural cause lang to, na parang, di ba, pag may mga mas malalaking animals sa forest ay ginagawa nilang prey, no, yung mas maliliit na animals. Pero medyo na weirdo siya kung bakit walang ulo to. Pero yun nga, sa normal day lang, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. And habang naglalakad siya, narinig niya ulit yung tunog ng bell. And medyo na-intriga siya, no? Kasi sabi niya never pa siya nakarinig ng itong sound. It was the first time in 4 weeks na pupunta siya dun sa lake, ay ngayon lang siya nakarinig ng sound ng gano'n. So habang pinapakinggan niya yung sound na to, parang pumasok sa isip niya sundan to. And sa mga point na nag-stop siya para pakinggan ng maayos kung saan nanggagaling yung sound, medyo nagulat rin siya dahil nag-stop yung sound na ito. So, pero pag nagko-continue siya sa paglalakad, ay tumutunog ito ulit. So, yung bell daw, parang maliit na bell lang siya, na usually naririnig natin sa mga kalsada. So, tapos yung araw na yun, no, hindi niya nakita kung sino yung gumagawa ng tunog or kung saan nanggagaling talaga yung tunog ng bell.
weeks after, habang tumatambay siya sa bahay nila, and hapon na talaga, late ng hapon na, so ibig sabihin malapit nang dumilim, bigla siyang na-bored. And naisipan niya, punta muna ako sa forest. Punta ako dun, tatambay muna ako sa lake. So, sumakay sa sasakyan niya, punta sa forest, and nag-park, naglakad. So, habang naglalakad siya, ay napansin niya, sumasama na yung panahon. And dahan-dahan nang umaambon. So, pero sabi niya, kasi gusto niya talaga pumunta dun sa lake, ay bilisan niya yung pagtakbo niya. So, nag-jogging siya hanggang makarating siya sa may part ng ilog, which is nakita niya pa rin yung parang remains ng animal na nakita niya a week ago. So, pero nung nagpatuloy na siya sa may ilog, ay parang bumagsak na ng malakas yung ulan. And dito, napaisip siya, kung tutuloy ako papunta dun sa lake, magiging madilim na, and to think, malakas na yung ulan. So, kaya ko naman pumunta sa lugar niya at bumalik, pero medyo mahirap na siya kasi pagpabalik, sobrang dilim na at maulan pa. And parang nag-worry siya, baka maligaw rin siya, and it will be dangerous daw para sa kanya. So, that time, she decided to go back. So, she turned around, and naglakad-lakad na siya pabalik. And out of nowhere, no, parang may sumagi sa ulo niya, sa ununan. Parang may something nakasabit, tapos tumama sa ulo niya. And nandiri siya kasi parang may mga fluids ito na tumalsik sa kanyang buhok. Kaya parang gumanon siya, tinignan niya ito. Pero nung tumingin siya pataas, laking gulat niya. Ito yung animal na nakita niya namatay na wala ng ulo. Pero this time, may ulo na to ulit. Kita niya na may tahi na yung part ng katawan sa may leeg banda. Tinahi na ito, and na-attach na ulit yung ulo. And dito, medyo kinabahan siya. Sabi niya, moments lang, and it's like minutes ago lang, nakita ko na yung katawan ng animal na yun. Wala tong ulo. And paano ito napunta dito, nakasabit, tapos may ulo na. So kung sino man ang may gawa nito, ay hindi biro ito, ay nakakatakot. So sa mga panahon ito ay dahan-dahan ng kinikilabutan yung babaeng to. And pilit niyang kinakalma yung sarili niya, ay umiwas siya sa nakasabit na animal na yun, and dahan-dahan siya naglakad palayo. So habang naglalakad siya palayo, ay tiyatry niya ang i-convince yung sarili niya ang madilim na, maulan pa, and wag mo takutin sarili mo. Imagination mo lang mga to, baka imagination ko lang, and walang masamang mangyayari sa akin. Okay lang ako. Pwede ako tumuloy, bumalik sa parking area, and aalis dito sa lugar na to. Seconds lang after niya mag-decide umalis na sa lugar na yun, ay nakarinig ito ng yapak sa likod. Na para bang may tumatapak sa mga basang dahon at mga maliliit na mga branches ng puno na nahulog na sa lupa. Nung marinig niya ito, ay tumayo daw. Yung mga balahibo niya sa may leeg niya at nanlamig yung kanyang katawan. Pero dahil tiyatry niyang ikalma yung sarili niya, hindi mo na siya natakot. Okay, dahan-dahan pa rin siya naglalakad, pero nag-iba yung ihip ng hangin nung marinig niya ulit yung tunog ng bell. The moment na narinig niya yung bell, ay tumakbo siya ng mabilis. Hindi niya alam anong pumasok sa niya, natakot na siya ng sobra, tumakbo na siya. Pero laking gulat niya na yung tunog ng bell ay parang palakas ng palakas at pabilis ng pabilis yung tunog nito. So kahit mabilis ang pagtakbo niya, mabilis rin yung tunog ng bell, eh, para bang nasa likod lang niya. And naririnig niya rin yung mga yapak na parang mabilis rin talaga, na hindi niya alam kung tao ba to, anong nilalang tong sumusunod sa kanya. So sa takot niya, tinawagan niya yung kanyang tatay. Sabi niya, tulungan niyo ako, may nilalang na sumusunod sa akin, or ano ba to, tao ba to. Sisundan niya ako at feeling ko nasa peligro ako. And sa tawag nga na yun, naririnig ng tatay na may bell na tumutunog sa likuran ng anak niya. And hindi na nag-question yung tatay. Dali-dali siyang sumakay sa sasakyan niya kasama ng asawa niya. Pumunta kaagad sa forest na yun. Tumating sila sa may parking lot, bumaba sa kotse, and kahit madilim na, dahil alam niya sa peligro yung anak niya, siguro at this moment, mga 20 minutes away pa
20 minutes away pa yung anak niya. And pumasok siya sa forest ng tatay para maligtas yung kanyang anak. So sa mga pagkakataon ito ay ilang beses nang nadapa at bumangon yung estudyanteng to. Siguro dumating na sa point na pagod na siya. Naririnig niya na malapit na yung nilalang na sumusunod sa kanya. Ay, nag-decide siya lumingon na. Pero bago natin pagpatuloy yun ay kung umabot ka sa part na ito, huwag mo kalimutan i-hit yung like button. And try natin paabutin ng 1k likes itong video na to. Balik na tayo sa storya. Ngayon, dahan-dahan niyang inikot yung kanyang ulo. Ang laking gulat niya sa nakita niya. Isang nilalang na hindi niya mawari kung ano ba. At may bell ito na dala-dala. Kada hakbang na ginagawa nito ay gumagawa ito ng tunog na nanggagaling sa bell. And kung mas mabilis yung galaw niya ay mas malakas yung tunog ng bell. And malalaman mo no na gumagalaw talaga mabilis yung nilalang na to. Nung nakita niya ito ay parang may pumasok sa kanya na parang adrenaline na nakatayo siya ulit. And nakatakbo siya ng sobrang bilis. Ang bilis ng takbo niya. And sumisigaw siya ng tulong sa tatay niya. Tulungan niyo na ako. Hindi ko talaga alam ano tong sumusunod sa akin. Nakita ko yung itsura. Hindi ko alam anong nilalang to. Sinasabi niya sa tatay niya. And akala niya kasi naririnig niya palapit kahit mabilis yung takbo niya, parang mas mabilis pa sa kanya yung nilalang na to. Sirinig niya ang sobrang lakas talaga ng bell, ng tunog ng bell. Ay naririnig na rin ng tatay sa cellphone, which is niya in-off yung tawag. Ay naririnig pa rin ng tatay yung tunog ng bell na yun. And nung na-feel niya na parang nasa likod na yung nilalang na yun, na parang hahawakan na siya o hatakin na siya kung saan. Out of nowhere, sumulpot yung kanyang tatay. Hinila siya. Hinawakan din yung asawa niya. Tumakbo sila palayo sa lugar na yun, palabas ng forest. Bumalik siya sa parking lot, sumakay sa kotse, and umalis. So habang sa kotse, tumawag sila ng pulis dahil may sinabi nila na nag-report sila na may sumusunod na nilalang sa kanila. Hindi ma-explain ng babae kung ano yung sumunod sa kanya. Sana may isang nilalang na may dalang bell na sobrang nakakatakot yung kanyang presensya at nagbibigay ng sobrang kilabot. Sa mga panahon ito, hindi makapaniwala yung nanay niya, yung tatay niya, tsaka siya mismo. Umiiyak na siya sa sobrang takot at pumunta siya sa ospital. Buti na lang yung injuries niya ay merely scratches lang and bruises sa mga nangyari doon dahil natumba siya and na ilang beses rin siya dapa nung time na yun sa forest. So a day after, the police, nung pumunta siya sa forest na yun, they investigated, they checked and confirm na wala naman sila nakita nilalang sa lugar na yun. And based sa mga stories and mga insights ng tao ay wala talaga sila nakitang ganong nilalang. Kasi nga diba, katulad sinabi ko nung simula ng kwento natin ay sila lang talaga madalas ang pumunta, yung family lang nila ang pupunta sa part ng forest kasi deep na talaga siya. So walang sighting sa nilalang na yun. Pero may something weird siya nakita sa malapit sa river, parang cloth daw na nilagyan ng bato sa taas. So parang ni-rule out ng mga pulis na baliw na tao lang ang humabol sa estudyanteng to, sa babaeng estudyanteng to. Never na bumalik yung family na yun sa forest, sa part ng lake na yun. Never na silang bumalik doon. Ano kaya yung misteryo na babalot sa forest na yun? Bakit kaya may ganong nilalang ang sumusunod sa kanya? And bakit may dala itong bell? Isa lang masasabi ko, ang daming misteryo and kababalagan ng nangyayari, lalo na sa mga untouched forest na never nagkaroon ng kasagutan, kundi yung mga personal experiences lang ng mga taong nakapunta doon. Dito na ang ating storya, and hopefully nagustuhan nyo yung last part ng Forest Horror Story series natin. And bago tayo mag-end, huwag nyo kalimutan ulit mag-like, subscribe sa ating channel, and help me reach my goal this year to have 1k subs. And huwag kayo mag-alala, umiksi lang yung buhok ko, si Ed Beast pa rin ako. And hanggang dito na lang tayo, hanggang sa susunod.